Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Master Sergeant Narding Pascual, Philippine Army, retired. At 26 IB. Ako sa time na active pa ako serbisyo, naging TAPS awardee ako ng 2017, naging BCS 2015, naging Best EP ng 4ID 2014. Dalawang Gold Cross. Ito na, dalawang Gold Cross. Tapos, ito naman, yung, ngayon, yung sikan na, ano ko, yung, bali, sasabihin ko lang, yung encounter na time. Yung naalala ko, 2014. 2014, August 20, ata yun, 15 to 20. Yung time na yun, sir. So, kung na yung ginagawa ko nung una, yun pa rin. So, Big 4 ako, nagja-jump off as a IP soldier, ginagamit ko. Kumbaga, kung ano yung paniniwala ko sa simbahan, kasi isa akong Katolik. Roman Catholic ako. Then, kung ano yung paniniwala ko sa tribo namin, sa aming customary laws. Yung sarili naming engage kung paano namin sambahin ang saitas, ganun pa rin. So, nagre-ritual pa rin kami. So talagang kada jump off yan, Master? Yes, sir. Bawat jump off ko yan, ginagawa namin yung pagre-ritual. So, kinocombine ko yan. Kaya, nung time na yon, sinishare ko sa bawat trupa. Kaya sabi ko, walang barrier. Hindi natin lagyan ng barrier kung ano man yung religious natin. Kasi ang gusto ko lang, kung ano mang tribes ka, ano mang tribu ka, kung ano mang relihiyon mo, combine natin. Na magamit natin. Talagang kinukombine mo siya? Combine natin na maging shield natin. Na kung habang nasa mission tayo, walang gap yan. So, sabi ko, nung time na yon, ganun pa rin. Ang kasama ko naman doon na yun, sir, yung naging unang inugot kong kapgo, nung time ni Sir Centino, yung 4, ay naging sundalo din. Naging special enlistment. Sila na yung regular na ngayon nga kasama ko, sir. Ganon. Oo, sir. So may 4 na akong regular doon na time na IP na naipasok na time na yun ni Sir Centino. So 5 na kayo plus anong Kapgo. dinadagdag nyo? So dagdag kapgo pa rin, sir. Humugot naman ako ulit ng kapgo. Yung iba hindi na enlist, kasama ko pa rin, sir. So, dagdag na kami, naging 10 na kami noon. So, noong time na yun, sir, naalala ko, nagpa-enlist ako na time. Nagpa-enlist ako, tapos pumunta akong division. Tamang-tama lang, siguro 1 week ako doon. Yung na-comply ko lang yung medical. Nung natapos kong medical, tawag yung busing ko. Sabi niya, noong time na yun, kay Sir Dumawa, na time na yun. So, kay time na yon, sabi sa akin ni Sir, tapos ka na ba dyan? Sabi ko, hindi pa, sir. So, sabi niya sa akin, anong situation sa area? So, sir, may may sightings. Sabi ko, may sightings tayo. Kasi, nung time na yun, sir, active pa ako. Sa personal kong knowledge, sa personal kong kakayahan, kung ano may natutunan ko sa school, sa military, ginagamit ko yun. So, nagtanim ako ngayon, nag-gathered ako, nagtanim ako ng sarili kong tao. So, bawat lugar, may tao ako, pinaka ko 2, 3, yung ilagay ko yan. So, yung nag-feedback sa tao ko sa akin, nung nanto ko sa division, sabi niya, Sergeant, may laman dito. Sabi ko, sige lang, uuwi ako. Nung tawag si sir sa akin, sabi na, anong kwan? O sir, may sightings. So, sabi na, balik ka na dito. Huwag mo nang tapusin yung RRT mo. O yes, sir. Tapos ko na yung medical. So, yung documents, mga supporting papers ko, iniwan ko lang sa RCP kasi sabi ko, sa kayo na lang nito. At least okay na. So, report ako ng batalyon ngayon. Sabi niya, sige nga, ayusin mo nga yung gawin mong target package. O sir, akyat ako ng area tapos titingnan ko kung ano talagang. Noon, dumala na ako ng GPS, akyat ako ng Santa Rita. Sabi ko yung bata ko, baba ka dito, usap tayo. Nung kinausap ko na yung bata ko, sabi ko, sige ganito, balikan mo doon, dala ka ng GPS.
Padala ko ng pagkain. Dala ko yung GPS. Tago mo lang yung GPS. Sabi ko, kasi nung time niya, wala pang tracker. GPS. Ano bang report nun? Ang report niya sa akin, may laman. May sightings talaga sa kalaban. Andun. Yung ginagawa naman ng kalaban yun, sir, mas work. At the same time, yung kwan, sir, nag-i-imbak sila ng pagkain nila. Yung time yun. So, nakakonfirm ko kasi dadaan yun sa patrol base ko sa Santa Rita. So, bawat kilala ko kasi alam ko yung dito sa amin, sir, sa lugar namin. Alam ko kung sino yung tao ng NPE. Alam ko naman kung sino yung member at sino yung kalihim ng NPE. Kahit civilian siya, pero yung member ng organisasyon, naging SP siya. So, alam ko. So, bawat papasok na supply, alam ko yun, in-account ko yun. So, in-account ko yun. Nirecord ko yan, nirecord. Tapos, pag-feed ng bata ko, sabi niya, confirm. Kasi, baba ka, usap tayo. Ilalakad ko ngayon, dala ka ng GPS. Yun. Ay, kung sabi ko, gano'n ko tagal, sabi niya, bukas, balik na ako. Bigyan ko ng pagkain. Bigyan ko ng GPS. Sabi, tago mo lang. Tapos, pagdating sa area, i-on mo lang yan. Tapos, ilukit mo lang. Pagkuhan mo, lukit mo, sulat mo. Pagdating sa area, sir, kasi yung tao ko, tao din nila. So, hindi man nila alam. Tao ko rin. So, ngayon, pagdating ako, sir. DPA. Oo, sir. So, yung tao ko, bata ko, sino ba yung nag-akyat ng supply? Sabi ko, kanino yan? Kanila yun. Kanina dito, ako yung nangumpra doon sa baba. So, mahigit 10 sakong bigas, kamanong bigas. Tapos mga dilata, marami. Basta yun, naalala ko, sir, 5 motor. Habal-habal, puno yan, papunta doon. Pero yung pag-akyat niya, sabay yung supply, dala na yung GPS, akyat ngayon sila. Kinabukasan, matagal man. Pagka siguro mga alas 5 ng hapon, andyan na. So, sabi ko, positive ba? Sabi niya, confirm, andun pa. Kung kanino naghatid ng bigas yung bigas, sila naghatid. So, kuha ko ngayon, lukit ko, plot ko sa mapa, yung Golf Charlie. Putay naman, napakalapit. Sabi niya, basta ngayon siguro, kung hindi ako magkamali, kahit puntahan natin, andun pa. Okay, linuto ko na yung kwan. Kuha ko yung Golf Charlie, yung area, determine ko yung area, yung lugar, determine ko yung lugar. Kaya malapit lang sa kwan, sir, malapit lang sa sitio. Malapit lang. Siguro mga galing sitio. 2 click lang. Galing sitio. 2 click. Baba na ako. Yung tao ko, alis ka na. Mahirap na. Alis na. Bigyan ko na lang. Ano yung dapat ko maibigay, bigay ko. Hindi alam yan ng unit ko kung ano yung ginagawa ko doon sa loob. Sarili kong diskarte yun. Baba ako. Bigyan ako, sir. Sir, ito yung target package. Ito yung present ko na ngayon kay Isto. Kay Istri. Ay, sir, ito na yung i-present natin kasi yun. Yung isa pa namin. Sir, ito yung pinaka malapit na area, community. Ito yung terrain. Ito yung armado kung ilan. So, ito yung supply nila. Yung pumasok. Tao ko mismo yung nagdala ng supply doon. So, kompleto tayo. May detalye, may sketch. May Golf Charlie. So, sabi siya, sige, prepare ka. So, ang gakwan sa akin, sir, noon na time na yun, ako yung nag-gather ng information. So, ako naman yung naggawa ng target package at saka ipinisin ko yan doon sa batalyon. Pag inapproval nila, ako pa rin yung mag-execute yan. Okay So, yun ang ginagawa ko dito, sir. So, kumbaga, kombinasyon na. Kung yung may gather ng ibang unit, ang ibang natin, kombinasyon. Meron din minsan, pag na-confirm ko, tugma yung din. So, magkapareho yung nag-gather na information. Meron din. Pero karamihan, yun ang ginagawa ko, nagtanim ako. Tanim ko. Puro DPA ito. Yes, sir. Yun pala yung naging kwan mo. Yes, sir. Kaya namulot ka na lang namulot. Yes, sir. So, yan tawag sa edit immortal dahil. So, yan, sir, yung kumbaga, sarili kong diskarte yun. Kaya, yung nakikita ko kung ano yung dapat kong gawin na para gawin kong tama yung binigay na sa akin na
bigay na tahas or PO sa akin sa busing ko. So, yun, ang ko, tanim na tanim lang. Pag nagpipid yun, pino-confirm ko yan. Hanggang ako, sir, nung before kami nag-jam off, pag in-approve ni CEO, tawag ko ulit yung bata ko. Balik ka nga dito, i-confirm mo kung doon pa. Sa ngayon, ngayong kami jam off kami, ngayong araw, may last confirmation pa ako kung confirm na nun pa. Yun ang Pagkagabi, gabi naman, jam off na ako. Yun ang maganda talaga kung may DPA ka eh. Nung time yun, sir, lakad din kami, sir. Dito, insertion namin, kasi yung ginawa ko, yung supply namin naman, ako lang yun eh. 7 days. Yung time ng cancer, di ako magdadala ng mabigat. Ako, sir, ang dadalhin ko 7 days lang. Ang timeline ko kasi, within 3 days, i-engage ako. Pag hindi ako naka-engage, yung 2 days na yan, yun ang pa-backup ko, backtrack ko. Backtrack ko na yan. Yung sa akin lang, sa akin niya, sir, hindi man kuan. Pero yung kuan ko kasi, sa momentum ko, maingis ako o hindi, aalis ako. Alis ka. Aalis ako. So, tamang-tama, sir, insert kami. Yung supply namin, pinaakit ko na. Pagdating na Santa Rita, doon kami, ang kuan kasi namin, sir, Santa Rita talaga ako magja-jam off. Doon ako mag-umpisa. Yung DD ko. Dito, hindi. Hindi dito. Doon. Pagdating doon, lakad kami. Yung first target namin, dito na, kuan, sa north. Wala, mga civilian inabutan namin. Sabi ko, palpak talaga ito. Ba? Dito to. Tayo, tuloy lang tayo. So, second day, diretso kami. Diretso. Nung time na yun, siguro mga 1 click, may durian man ngayon. Na nyatsambahan na doon kami nag-hold kasi yung cancer ba, paliwanag na. Liwanag na. Nag-hold muna tayo, tapos pwedeng tayo, kahit kapi lang. Kapi kami. Kuan sila, establish. Nung time yun, sir, yung durian, may bunga. Namunga yung durian. Ngayon yung cancer, may mga masa na. Napupunta pala ng durian kasi mangunguha ng bunga. Doon kami, ganyan lang, siguro mga 10 meters. Doon lang kami nakadrop lang kami. Nakadrop. Kasi malapit lang, di ka pwedeng gumalaw. Kaya compromise na. Sabi ko, wag lang tayong gumalaw. Habang doon sila, nangunguha ng bunga ng durian, kahit malapitan na, never kami na-compromise. Never kami nakita. Dahil? Kasi sa amin, yung pag-gather pa namin ng sa ritual, may kasama yan. Doon sila tinatawag na sa amin na human shield, yung di mo makita. Di mo pwedeng makita. Yung ano? Yung tao. So, kasama yan sa pag-gather sa spirit na kahit anong lapitan, di kami makita sa kalaban. Kahit ano kadami nila, di kami makakompromise nila. So, kasali yan sa gather. Di kami nakikita. Di naman gayong masukal. Di ka ano. Ganun ba? Tapos may dala pa silang aso. Yung aso naman, sir, papunta sa amin, sinisimot-simot lang kami. Hindi tumatahol. Hindi. Ganun ba? Di talaga yan. Hanggang sa umalis sila. Sabi ko, sige, prepare kayo, palis na yung kwan. Maraming durian na kuha nila. Sabi ko, never kayong pupulot kung kahit anong pagkain diyan sa area ng kalaban na. Never. Kahit matamis yan, kung gusto mo sana kainin, pero wag muna. Kaya sa amin, sa aming gusto marilos, pag ganito sa amin, bawal kang kumain sa area ng kalaban na pagkain nila. Ganon. Bawal. Pero kung tapos ka lang umengage, lahat yan, Pwede na. pwede mong kainin kung anong gusto mo. Okay to. Interesting tong mga Lahat customary ano niyo eh. So, lahat yan, ina-apply ko yan, sir. Kung ano yung sinasabi sa amin ng mga dato namin, mga stakeholder, sinusunod ko yan. Kasi hindi man sa kanilang kapakanan yan, sa atin man. Sa atin yan. Grabe no, ganun kadami yung mga batas na sinusunod nyo rin talaga. Marami, sir. So, nung time na yun, panay yung tinatawag namin limukon na yung langgam na parang brown. Yung katulad ng sir, yung salapati, parang salapati ba? Kasi kayo yung pag tumutunog yan, sir, may part yan sa amin. May indication. Doon ka.
Kung ka magkwento. Okay, tuloy mo. So, time na yun, sir, sabi ko, parang may kalaban. Kasi yung sa bawat tunog niyan, sir, sa amin, may may vertical na sign. So, pag 90 degrees yan. Tapos, sasagot naman sa kaliwa 90 degrees at saka nakaliter B, ibig sabihin yan, may engagement o may pangyayaring darating. Sabi ko, prepare kayo kasi may kalaban. So, nung walis na yung mga tao, alis na kami. Dahan-dahan. Nung umabot na kami sa may sapa, tapos sa kabila naman, may mga communal farm na. Communal farm. May marinig kami nga tao, nag-uusap-usap ba? Pero di namin makikita. Sabi ko, OP tayo. Ayun yung dala kong firearms. Nilagyan ko man yan ng scope. Nilagyan ko. Sabi ko, sandali sabihan ko yung bata ko isang kapgo. Sabi ko, hanap ka na ng kahoy na pwede mo akyatan. Dalhin mo yung baril ko. Tapos mag-upi ka doon. Tingnan mo kung may makita ka. Dahil yung baril ko ngayon, yung mga scope. Akyat siya. Doon sa puno. Mataas. Medyo, siguro mga 30 feet, 30 to 40 feet. Akyat siya. Pag-akyat niya ngayon. After siguro mga 10 minutes, sabi niya, Sergeant, may nakita akong armado. Sabi niya. Sabi ko, ilan? May 3. Nakita ko 3. Kasi yung nakita niyo, yung may kubo-kubo, nakita niyo 3. Sabi ko, baba ka na. Baba na yan ngayon. So, prepare. Tapos yung agwat namin, sir, may sapa, tapos clip. Tapos yung sa taas naman, taas na part, umahan na. Palayan, yung upland rise. Sabi ko, maneuver tayo sa itaas. Tapos saka tayo tatawid, titignan natin kung hindi tayo makikita. So, binaybay namin yung sapa. Tapos pag dating sa kurbada, hindi kami makikita. Tawid kami. Tama-tama pagtawid namin sa kilid, makita na namin ngayon yung yung posisyon ng kalaban. Diyan sa yung upland pala, yung kanila, yung sa itaas, yung communal farm. Tapos yung sa bababa, paikot yung tapa, ridge. Tapos paikot sa sapa. Doon pala yung kampo nila. Doon na yung kampo. Tingnan ko. Talagang armado. Tapos kung pa yun, sir, parang alas 7 or alas 8 ng umaga. Yung time na yun. Doon ko na nakikita, may nagmamarcha-marcha. Nag-agapta. Tapos yung iba naman, nagigitar. Gitar, kanta-kanta. Sabi ko, napaka-kuan itong mga NPA na to. Kuan sila ba? Ganado. Pero may imagine mo, nagkumakanta pa, may nagmamarcha-marcha. Alas 8 ng umaga. Sabi ko ngayon na yung isang IP ko na sundalo naging time ni Sir Centino, kaya ngayon, Sergeant Lipanda. Sabi ko, yung isang team, dalhin mo dito. Ikaw yung kanito, yung team mo. Iwan ka, ikaw yung ano ko dito, naging lookout at titingnan mo kung ano yung galawan nila. Pag hindi gumalaw yung kalaban na yan, OP lang kayo. Huwag kayong gagalaw, huwag kayong titira. Haba, wala akong kuman. Sabi ko. Tapos yung team naman ni Sergeant Obo, si Obo, magka-classmate yan. Yung team naman ni Sergeant Obo, ito yung dadalhin ko. I-maneuver ko ito sa itaas at titingnan ko kung saan kami pwedeng mag-establish na makadikit kami. Sabi niya, sige Sergeant. Sabi ko, iwan kayo dito, isang team. Iwan ko dito sa gilid ng sapa. Pero yung kampo ng kalaban, sir, siguro mga 50 meters na lang. Nasa baba lang sila kasi sa gilid ng sapa. Yung naman location ng kalaban, taas na ridge. Iwan ko yung isang team ko. Dala ko ngayong team Obo. Sabi ko, dito tayo. Maneuver kami. Malayo yung namin. Tama-tama, pagdating namin din sa itaas na ng palayan, mga bandang, kasi matagal kami nakaikot eh. Kasi hanap kayo mga alas 10 na. Alas 10 na. Pag dating doon na namin na picture out na yung kampo ng kalaban talaga kasi nasa itaas na kami. Pero yung tropa ko, yung isang team ko, kita ko pa rin. Tapos may radyo man kami. Sabi ko sa kanya, pag walang mag-i-exit na kalaban na dumaan dyan, huwag niyong bagbagan. Pero kung mag-i-exit yan ngayon, dyan sa inyo dumaan, bagbagan nyo na, kami nang bahala dito, mag-maneuver.
So, kita ko, walang galawan. Nagluluto sila, sir. Malaking kaldero, siguro yung ganun kataas, yung kaldero na, kan? Tapos yung bangs nila is, kuan yun, 16 bangs. Tapos may kubo-kubo na mataas. Doon yung nagigitar, doon yung maingay. Yung iba naman, pabuntang sa pakuan, wala, yung iba nakahiga-higa lang, yung iba nakita doon sa baba nila Dante, naliligo, may tatlong naliligo, bumaba doon, naliligo doon, sabi ko, sige lang. Doon na ngayon, sabi ko, muti nga yung mga cancer, yung pagdating na sa taas, open yan. Buti yung bigas, yung upland, medyo mataas na. So, sabi ko, ito, paangat ng alas 11, ngayon, may hangin na, gumagalaw na yung upland rice. Pag may hangin, gumagalaw man yan. So, antayin natin, upi lang tayo. Saka observe lang natin muna ng kalaban. Tingnan ko doon sa kabilang ridge, may mga NPA din. May 5 babae nakita ko doon, kumukuha ng kamuti, kumukuha ng tubo. Tapos, nagkuhan ba yan, sir? Nagtawagan. Sabi ng kabila, Kas, kumusta yan? Kumusta kayo dyan? Sumagot yung din sa kabila. Sabi, kumusta sa imong mata? Ganun ba? Yung nagjo-joke ba? Yung alam mong komportable So, sila. komportable sila, sir. Sabi ko, tingnan ko yung ng hangin. Sabi ko, gumagalaw na yung upland rice. Sabi ko, dahan-dahan tayo gumapang. Yung kasama ko doon, isang team, kay Ubo. Ang tamang kakuan noon, kay may totri kami, may isang kitri. Dinala ko yun. Dala ko. Sabi ko, dahan-dahan itong gapang. Doon nag-umpisa kaming gumapang sa palayan. Sa palayan mismo. Ang gapang dahan-dahan. Sinusundan namin yung hangin. Pag gumalaw yung hangin, gagalaw yung upland rice, gagalaw din kami. Pag huminto yung hangin, hihinto din kami. Kasi dahan-dahan lang. Doon kami medyo natagalan. Sa padikit ng padikit. Ino-observe namin yung hangin. Kung gumagalaw, galaw din kami. Hanggang sa naging, na lang, siguro mga 20 meters diyan sa post. Nung padikit na kami, naging clip, tapos paliit. So, hindi kami kayo ngayon makaabante. Compromise tayo nito. Sabi ko, sige, kuha na lang tayo. Skirmish na ng maayos. Tapos lahat kayo makakita sa posisyon ng kalaban. Sabi ko, sa tropa ko, prepare na kayo. Prepare na. Pero kung kami nakamaneuver, 6. Pang-6 ako. 4 yung nasa baba. 10 talaga kayo 10 dito. kami. Yung bilang, in-account ko yung kalaban, is nandun sa talagang namin, target, 26. Hindi pa kasama yun yung sa kabilang ridge. So nakita ko lang doon, 5 babae. 5 babae lang. Sabi ko, bahala na sila doon. Importante dito. Yung mga 20 meters na lang, sabi ko, kung abante tayo, kasi masikip na, tapos medyo pa-clip, compromise tayo. Dito na lang tayo, establish kayo, malapit na. Sabi ko sa tropa ko, ready kayo. Tapos, ang gusto ko sa inyo, establish kayo ng target. Pero bawat isa, isang target. Kanya-kanya tayong target. Para, kung matamaan man natin, kahit hindi mapatal, pag matamaan na yan, ang isip niya, tatakbo na yan kung hindi mapatal. Pero kung mapatal yan, mas maganda. So sabi ko, ako yung mag-trigger kasi ako yung commander eh. Pero dapat, pag trigger ko, naka-fixed target din kayo. Sige. So, nakadapa na kami nga, sir. Nakadapa. Kami nga, 6. Sabi ko, sige, ready. Pag ready, sabi ko, ready. Nung pag-target ko, tamang-tama yung sa itaas, sabi ko, hinahanap ko doon yung commander. Tinignan ko ngayon yung tapat niya, andun yung BB Armalite, yung ER-15 na BB. Andun yung bandoler, nilagay, tapos pinatong yung BB. Sabi ko, ito siguro yung commander kasi yung firearms niya. Tapos, walang damit. Tapos pasigarilyo ba? Tapos sa amin nakakuan. Sa amin sila Nakatingin. nakatingin. Pero hindi nila alam na naka-establish na pala kami. Ayos ah. Tingkon lang. Itong iba naman, busy. Kung ano-ano ang ginagawa. May nagigitar, may nagmamarcha-marcha. Itong iba nagsasaing, sir. Nagsasaing. Sabi ko, prepare. Nung pag first bore ko na putok, tamang-tama yung target ko, gumalaw. Ang umikot ba? So ngayon, tinamaan sa paa. Tapos yung may pag-cancer, paggalaw niya, diretso to ali ba? Kaya yung paa niya,
naipit. Naipit sa may, parang ganito ba? Tapos hindi siya apag sa lupa. Nung bulimpire na kami, sabi ko, bulimpire na. Nung pag bulimpire na, grabe talaga yung impi din na kuan. Kasi yung kuan nila, na nabali yung ulo, nasa lupa, hindi makaalis. Tinakbo ng dalawa, ngayon, hinila, hinawakan dito. Isang kuan lang talaga, sir. Mabilis talaga. Mabilisan. Nakuha. Sabi ko, ngayon, pag change mag, sabi ko, sige, change mag. Pag change mag, assault na tayo, ditso na. Wala nang manubir, assault na dito. Lurus. Pero tapat lang, tinanong ko yung tropa ko, pag tumatpat lang, kung dapat yung mapaputok, nakaline kayo, para hindi tayo madihado sa tropa natin. Hinihila ko yan. Abanti, sige, abanti. Hanggang ko, mobile bounce lang. Yung ginawa ko. Putok yung tatlo, abanti yung tatlo, pag makachismag naman, abanti naman. Mobile bounce lang na kuan. Assault, mobile lang. Hanggang sa diretso na kami, diretso namin tinulak yan. Diretso yan. Nung nakita namin yung kuan, yung mga baril talaga, nakalatag lang. Yung iba, hindi na nadampot, diretso namin hila. Diretso yun. Hayaan nyo na yung mga baril na yan, diretso lang tayo. Diretso lang baba. Yung, kita namin yung body count. Andun lang, malatag lang yan. Diretso kami. Pagdating namin sa may sapa, yung kinadante, sabi ko, kuha na kayo, akyat na kayo dito. Pinakyat ko na, akyat na sila dito. Kasi yung, doon sana sa kanila patakbo, yung nagbagbag sila, balik na naman takbo, pababa. Yung may kuhan ba, parang yung taong, parang nagpatintiro. si takbuhan. Parang pinaglaruan nyo lang. Parang nagpatintiro lang, takbo, parang nagsipalata ba, takbo dito, takbo doon. Yung niluros ko na namin, kasi akyat ka mo. Kung nakaakyat na sila, sabi ko, establish kayo ng kuhan. Establish muna kayo ng security. Pero itong mga, kasi may maraming mga sir, mga bloodstain na kita na sinubuybay namin. Sabi ko, huwag nyo nang habulin yan. Kasi kung buhay pa yan, manabla yan. So tayo pang madihado. So kasi establish ng kuhan. Saka kami nag-search. Search namin yan. So na-search namin doon yung pinakamalaki-laking kuhan. Kasi higit 10 baril yun. Pag 10 yung tube, yung 2-3. Grabe, ilan mas Gold Cross mo to, DCS? DCS, sir. Yun. 10 baril to? Yes, sir. Wow. Ang kwan ko doon, na-report ko doon is Siam. Kasi yung kwan ko M16 with M23. So isang kwan, pero kung imagine mo, 10. Pag 10 yung tube, yung M23 Lancer, pag 10 yun. Tapos ikaw nag-lead Yes, ikaw sir. nag-lead, 10 Yes. lang kayo. Yes, sir. So, yun ang kwan yun. Yung time na yun, kasagsagan din yung may transmission din ng spoke dito sa bandang south. Kasi nung una, sila yung nakapokus doon. Encounter na yung Alpha Company doon. May 3 recovered na high-power firearms na doon. May body count na sila. Pero kami, dito, kasi yung batalyon nakapokus doon. Yun ang kwan. Yung MP naman, hindi nila alam na biglang pumasok kami dito. Yung kwan nila dito. So, nung time na yon mga alauna, tumawag na ako. Sir, for info, encounter kami. Ito yung Golf Charlie. Initial recover 9 high-powered firearms. Isang into 3, tapos 2 body count. Tapos, parang sack ata to, 16 ba to? 18 na sakong bigas. Lahat ng mga dilata, canned goods, nandoon na. May isang kahong kuan, tuyo. Tapos lahat na klaseng pagkain ng kuan doon. Mga gatas, andun na. Halos lahat yung ginawa nilang kubo-kubo na mata, sir, puno yan. Puno ng Grabe, supply. ano yun? Dahil anong pinaghahandaan nila? Nag-i-imbak lang sila ng pagkain niya, sir, kasi yung kasagsagan ng tropa doon sa kabila. Para pag back out lahat ng tropa doon, may makain. Kasi ang focus ng operation na doon man sa south. So, doon sila nag-i-imbak ng pagkain. Grabe, sarap magka-DCS. Pero yung ang susi mo kasi, may DPA ka talaga. Yes, sir. So, sabi ko, talaga, pag gusto nyong humarbest, magtanim kayo. Kasi kung hindi ka magtanim, wala kang maharvest. Wala talaga. Yan, ang second episode ni 26 IB Legend, Master Narding Pascual.